Hello guys, welcome. This is collective reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang, ito yung para sa no contact situation. Yung talagang as in na matagal na walang communication sila ng kanyang person. So ngayon parang naikibalita ka lang, yung tipong ganun. Okay? Tingnan natin kung ano yung situation or current energy ng person mo, kung anong ganap niya sa buhay niya. Pamula nung hindi na kayo magkasama. Pwedeng lumabas dito good or bad. Kailangan be prepared kung ano man yung lumabas dito. Okay? Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Kung hindi maganda yung lumabas, let go nyo na lang po. At kung okay naman, panalangin nyo. Okay? Yun lang naman yun eh. Huwag nyo masyadong sakupin pag negatiba yung lumalabas dito sa card. Tingnan natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Give me the message. Anong ganap? Anong current energy ng person mo? Meron ditong Two of Cups upright. Anong current energy ng person mo? Or ano yung plano niya para sa'yo? Give me the message. Meron ditong Queen of Swords upright. Anong current energy ng person mo? Three of Swords upright. Give me the message. Anong current energy ng person mo? Meron ditong Queen of Swords. Queen of Wands. Reverse. Give me the message for collective. Anong current energy ng person mo? Meron ditong Ten of Wands. Reverse. Okay. Meron ditong energy ng Scorpio, Cancer, and Pisces. Then, Gemini, Aquarius, Libra. Then, nakikita ko rin dito ng Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Meron ditong gusto makipagkitang muli, gustong makipagkasundo, gustong reunion, Kasi lumabas ang Two of Cups. So, ibig sabihin ng Two of Cups, itinagpapahiwatig ng pakikipagkasundo, pagkikitang muli, pag-aayos. Okay? Pagsasamang muli. Positive. Then, nafe-feel ko din dito, na itong taong ito, sinusunod niya na yung inner voice. Kung ano talaga yung gusto or nararamdaman niya dito sa person niya, okay? Pero ganun pa man, kung makikita mo dito, may snake sa pag-itan nilang dalawa. So, ibig sabihin, meron ditong mga hadlang or sabihin natin challenge sa pag-itan yung dalawa bago kayo magtagpo, okay? Then, nafe-feel ko din dito, malakas ang loob, isa sa inyo, may tatag. Then, minumungkahi din dito, na sundin mo yung inner voice na nagpapayo sa'yo kung ano dapat mong gawin. Pag-isipan mabuti. Kasi, kung saan ka mapapanatag, kung saan ka mapapayapa, dun, yun yung sundin mo, okay? Then, nakikita ko dito sa Queen of Swords. Then, sinabayan dito ng Three of Swords. Meron ditong tao. Yung person mo gusto makipagkasundo. Pero ang tanong dyan ay ikaw ang tatanungin dyan. Kasi nakikita ko rito, yung energy mo dito ay Queen of Swords. So, ibig sabihin, matalino ka dito. Prefer ka, focus ka sa mga, alam mo yun, focus ka sa mga gagawin or sa handang palapit sa'yo. Okay? Kumbaga tipo na nakahanda ka dito eh. Nakahanda kang alisan ang mga bagay na hindi karapat-dapat para sa'yo. Ganun yung energy mo. Then, nafe-feel ko din dito, masyado kang strict. Straight to the point. Sa pagiging mong sa pagiging mong prangka, nahasa ka sa pagiging prangka dahil sa mga na-experience mo. Hindi ka takot sabihin sa isang tao kung ano yung nararamdaman mo. Ganun yung energy mo, Kasi,
nasaktan ka dito or pwede ring sabihin na may masasaktan dito, okay? Meron ditong pagkikita at meron ditong masasaktan sa pagkikitang ito kasi pwede kasing lumabas dito na na hindi balanse, okay? Pero ito yung gusto mangyari nung isa, balance. Kaya lang meron ditong hadlang. Then nakikita ko dito, meron ditong kalalabasan na masasaktan, okay? Kasi yung isa dito matalino sinusunod niya yung inner voice niya. Handa siya sa mga mangyayari. Ganon, nakaprepare siya. Then nafe-feel ko dito sa Queen of Wands, reverse, no? Yung isa dito, sarado yung kanyang kaisipan or sabihin natin nabablock yung intuition niya dahil sa galit. Mas pinairal niya yung mga masasakit na naranasan kasi nasaktan siya dito Kaya siya yung tipong pusong bato. Ganon yung nangyayari dito. Kasi sa Queen of Wands, hindi niya to nakikita ng tagumpay or sabihin natin na wala siyang maisip na paraan para bumalik dito sa tao na to kasi nasaktan na siya Pero ganun pa man, or pwede rin sabihin na dalawang tao to, dalawang babae. Na meron ditong tao na involved, no? May third party. So, yung isa dito, saradong isip. At yung isa naman dito, nakahanda. Prefer siya sa mangyayari. Ganon. Nakikita ko rin dito, no, na magigitong magaan para dito sa isang babae dito. Piliin niyo na lamang kasi merong tayong energy dito na pwede kasi kahit isa kang lalaki, andun ka sa energy ng feminine. Then, kung ikaw naman ay isang babae, meron ka din masculine energy na kung saan, kung paano ka nagiging matatag. Iyan niyo na lang piliin niyo na lang, ayan, notal na ako. Piliin niyo na lamang kung alin kayo dito. Kasi meron dito ako nakikita na sarado yung kanyang kaisipan. Ayaw niya may pagkasundo. Pero itong isa, gusto mo may pagkasundo. Meron ako nakikitang masasaktan dito. Maalin Kasi dito yung isa, handa. Then yung isa, may masasaktan dito. Pwede rin kasi dito, meron dito sa dalawang babae or dalawang lalaki na masasaktan. Maalin? Kasi meron ditong tao na gustong may pagkasundo. Okay? Then, nakikita ko rin dito, magiging madali ang sitwasyon para dun sa isa. Para alisan yung mga masasakit na nangyari sa kanya. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron din ditong sarado yung isip. Toxic, ganyan. May isang babae ditong toxic. Or pwede rin sabihin, hindi tatanggapin ng isa yung yung pagbabalikan, or pakipagkasundo. Kasi, mas nangingibabaw sa kanya yung ego. Okay? Tingnan pa natin, ano yung mangyayari in the future sa pagtatagpo nyo. Ano pa yung posibilidad na mangyari? Sino tong si Queen of Wands reverse? Tingnan natin. Ano pa yung mangyayari sa future at sino tong toxic na tao na to na involved sa connection nyo. Okay? Kasi meron din ako nakikita dito, meron dito nagkaroon ng transformation dun sa isa. Kay Gemini, Aquarius, Libra. Okay? Then, dito sa, sa isa, dito kay Sagittarius and Leo, naka-reverse siya. Meron ditong tao na, may pagka-toxic. Sarado pa yung isip niya. Hindi niya kayang tanggapin yung person niya. Mas nangingibabaw sa kanya yung, yung sakit na nararanasan niya. Ganon lang yung energy, okay? Kasi nasaktan siya dito. Meron ditong masasaktan. Given the message, ano pa yung, posibilidad na mangyayari sa near future. Give me the message. Okay, meron ditong 4 of Wands reverse. Meron ditong mabibigo in the near future. Kung ito man taong ito, gusto niya yung pagkasundo, hindi siya i-accept nitong isa, okay? Meron ditong kabiguan na mararamdaman doon sa person niya. Kaya lumabas tong sakit, pain. Tingnan pa natin. Ano mangyayari in the future sa pagtatagpo ninyo? Give me the message. King of Cups, reverse. Okay? Tingnan pa natin.
Ano mangyayari in the near future sa pagtatagpo ninyo? Nine of Wands. Itong person mo, no, gusto nitong trabahuhin lahat. Gusto niyang pagsumikapan. I think kahit hindi mo tanggapin tong tao na to, hindi to susuko eh. Yung tipong ipaglalaban ka nito, kahit mahirap, kahit sugatan niya, gusto niya magsimula muli kayo. Kasi, ito na lang yung naiisip niyang paraan. King of Cups, reverse. Nafe-feel ko dito sa tao na to, mahihirapan siya sa pagsuyo sa'yo kasi naka-reverse ang Four of Wands reverse, no? Walang tagumpay. Pero kahit walang tagumpay na mangyayari dito, hindi ka susukuan nito. Hindi to uurong. Kahit nahihirapan siya, alam mo yun, tipo nagpaplano siya. Kahit alam mo yun sa digmaan, sugatan na, pero meron pa rin siyang fighting spirit. Naniniwala pa rin siya sa pag-asa, ganon, na pwedeng magbagong isip mo. Pero ganon pa man, nasa iyo pa rin ang sagot dyan. Kasi ikaw ang makakapag-desisyon yan. Dahil, mas mainam sundin mo yung inner voice mo, okay? Kasi nakikita ko din dito na itong tao na to, may pagka na to nagpapla na to. Kahit i-break mo to, hindi to susuko, magpapahinga lang siya. Pero, yun pa rin yung plano niya. Okay? Yung tipo bang kahit hindi siya natupad yung goal niya nung unang beses, gagawa siya ng ibang plano. Pero yun pa rin yung pinaka main goal niya. Ganon. Tingnan pa natin magtatagumpay ba tong person mo sa'yo? Okay? Kahit magplano pa siya ng panibago, magtatagumpay ba siya? Mapapa-oo ka kaya? Hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. Kasi syempre, mas tatanungin pa rin yung sarili mo. Kung ayaw mo na. Pero pag gusto mo, try mo. Okay? Nasa sayo pa rin ang desisyon. Kahit may lumabas dito sa card, ikaw yung tatanungin dito. Okay? Meron ditong Six of Swords upright. Give me the message. Then Judgment. Give me the message. The World. So nakikita ko dito, hindi to susuko. Pero may posibilidad na tanggapin mo pa rin tong tao na ito. Kaya lang, meron kang matinding panghuhusga or judgment na gagawin. Nasa iyo pa rin yung decision kasi meron ditong lumabas na judgment. Maybe susubukan mo tong tao na ito kung gaano katatag siya para sa'yo, para patunayan yung nararamdaman niya. Hindi mo to basta-basta papapasukin sa buhay mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nakikita ko din yung iba sa inyo, pwedeng hindi na to bigyan ng pag-asa. At yung iba naman, susubukin Ito lang yung nararamdaman ko. Pero nakikita ko rin dito, meron ditong distance, travel. Pwede rin sabihin na meron kang person na nasa ibang bansa. Magkaiba kayo ng relihiyon, magkaiba kayo ng lahi. May pagkakaiba. Okay, ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Leo, Taurus. Yan, ito na yung nafe-feel ko, Then, sinasabi dito, masundin mo yung inner voice mo. Kasi kahit lumabas dito yung card, mas tatanungin dyan na yung sarili mo. Kaya, mas mainam pag-aralan mong maigi yung sitwasyon. Then, nafe-feel ko din dito kasi na meron ditong tao na iniwan, single mother, single father, ipinagpalit sa iba. So, ngayon, meron ditong panghusga na magaganap, okay? Then, nafe-feel ko, itong tao na ito, hindi to susuko sa'yo. Pero, kahit hindi to susuko, bibigyan mo to ng challenge. Ito lang yung nafe-feel ko, Hindi halos lahat. Bibigyan mo to ng paghahatol. Hahatulan mo to.
nasa sa'yo yung sagot dito. Then, nafe-feel ko dito, meron ditong sabihin natin na mahihirapan sa sitwasyon. Kasi binibigyan mo siya ng cold treatment. Yung malamig pa sa yelo. Ganun. Then, yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko rito, mas susundin mo yung kapayapaan mo, yung inner voice, yung nag-uudyok sa'yo. Kasi magkakaroon ka dito ng malakas na pangunawa sa sitwasyon. Binabalance mo kung ano ba ang dapat kong gawin. Okay? Kasi mas nakakatuon ka dito sa iyong sa iyong mga pangarap, sa iyong goal, sa iyong gustong mangyari. Okay? Kasi nalampasan mo to nang wala siya sa buhay mo. So, naisip mo dito, tinitimbang-timbang mo yung sitwasyon, bakit pa papasok sa tao nito kung alam mo naman na nakaya mong buhay mo na wala siya, 'di ba? Okay, kaya mas may naman dito ay ikaw yung magdidesisyon dito. Kahit ito yung mga lumalabas sa card na itong tao nito, hindi to hindi to magpapatinag, hindi ka nito susukuan. Magpapahinga to, pero ikaw pa rin ang goal nito. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Kasi yung energy ng tao nito, may explore, yung hindi nagsiseryoso. Pwede sabihin nangyari na to before na hindi to nagseryoso. Na pwede rin ganun pa rin yung energy niya. Okay, kasi may yabang. Kasi naisip nito, mahal pa rin ako nito. Hindi pa rin ako susukuan nito. Yung ganun ba? Okay, ito lang yung nakikita ko. Pero ikaw, ayaw mo na. Ayaw mo na sa tao na to. Walang tagumpay. Wala kang tagumpay na nakikita sa person na to. Ito lang yung nakikita ko. Pero ikaw pa rin na magdidesisyon dyan. Okay? Tingnan natin kung ano pa yung yung pinakagabay, mensahe para sa'yo. Give me the message. Ano yung pinaka-mensahe para sa'yo? Fertility. Meron ditong 27 years old, 26 and 23. Okay. Meron ditong fertility. Meron dito magbubuntis. Then, nakikita ko rin dito, na may new beginning para sa'yo. Merong magandang simula na naghihintay sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito na nakatingin ka dito sa mas magandang pangyayari, or sabihin natin, mas gusto mo yung magandang simula. Na kung saan magkakaroon ka dito ng kaligayahan, at gusto mo yung mayroon kang money, may mga ideas na magaganap sa'yo, creativity. Nakikita ko rin dito, na ikaw yung tipo ng tao na, matapang. Open ka ngayon sa, bukas ang palad mo sa pagbabago. Yun ang nararamdaman ko dito. Mas gusto mo yung pagbabago. Okay? Sa empowerment, nakikita ko dito, sinusuportahan ka by your angel na pinakikita sa'yo lahat-lahat kung ano yung mga dapat ayusin mo, or pwede rin sabihin na mas pinapaunawa sa'yo na magtiwala ka sa process. Kasi nakikita ko rin dito na mas mainam, mas maging konektado ka sa source, kay God. Mas ipag-pray mo, kung ayaw mo na dumating tong tao na ito, kailangan mong i-vibrate yung energy mo, ipataasin mo, magiging positibo. Nang sa ganun, maramdaman ng source yung signal para sa'yo na ayaw mo na, ayoko na ng ganito, ayoko na ng pangit na nakaraan, mga ganun ba. Then, nafe-feel ko din dito, magtiwala ka. Meron kang kakayahan, tanggalan tong pakiramdam nito kasi ikaw yung gagawa ng paraan kasi sarili mo yan . Alam mo sa sarili mo kung ano yung makakabuti para sa'yo at kung hindi makakabuti para sa'yo, inaalisan mo to, okay?
Ito lang yung sinasabi dito. Magtiwala ka. Dynamic, ano? Meron ditong 23 years old or 32. Nakikita ko dito ng mas pinipili mo yung harmony, kapayapaan. Yung tipo ng tao na di bali ng single, payapa naman ang isip ko. Ganun ba? Then, nafe-feel ko din dito, no, na mas gusto mo yung totoo. Totoo yung tao, totoong relasyon, totoong may salita. Okay? May totoong salita. Then, nakikita ko rin dito na meron ditong magaganap na pagbabago sa'yo. Nafe-feel ko din dito, no, na may saya. May sayang parating sa'yo. Kung makikita mo dito, meron ditong pag-asa. Then, nafe-feel ko rin dito na merong naghihintay sa'yo na malawak. Malaking kaligayahan. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Malalampasan mo to. Okay? Kasi, ang tatanungin dito ay ikaw. Pinakatatanungin. Ikaw yung nasa iyo yung panghusga. Nasa iyo yung hatol para sa tao na ito. Ikaw yung makakasagot, no? Kung tatanggapin mo pa ba sa buhay mo itong person mo. Okay? Ito lang po, no? Thank you for watching. Love and peace.